Hindi lahat ay required sa AKOP compliance. Lalo ngayon, pwede na itong gawin online. Pero tandaan, hindi dahil nakakakuha ka na ng pensyon, kailangan mo na bang mag-AKOP? Pag-usapan natin yung mga detalye at yung options natin just in case na kailangan na pala. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ang Annual Confirmation of Pensioner o ACOP ay ginagawa ng SSS para masiguro na yung mga nakakakuha ng pensyon ay natatanggap ito ng maayos at buhay pa nga talaga sila. At sino-sino ba talaga yung required dito sa ACOP? Ito yung mga nakatira sa Pilipinas na nakakakuha na ng pensyon pero dapat 80 years old and above sila starting March 2024. So, kung 75 years old ka pa lang or kaka-senior mo pa lang, hindi ka required dito. Pero, just in case na pasok ka sa alinman dito, kailangan mong mag-comply sa AKOP na pwedeng gawin online or pwedeng mag-set up ng appointment. Depende na rin sa case mo o kung meron ka ba ng mga requirements. So, pag-usapan natin yung iba pang required bukod dun sa 80 years old and above. Yung mga nag-retire na nasa abroad, kailangan gawin yan. Yung mga nakakuha ng pensyon dahil na-declare as totally disabled na, dapat mag-comply. Also, yung mga claimant, halimbawa yung death or survivor pensioners, maging yung sa dependent children under guardianship, required sa AKO. Pero, linawin din natin na kanina sinabi ko na kapag kaka-senior nyo pa lang or wala pa kayong 8 years old na sa Pilipinas kayo, hindi kayo required, may mga exception dyan. May nakalagay dito na retirement pensioner residing in the Philippines, ibig sabihin na dito sila, na below 80 years old may be required to comply with the AKOP under certain circumstances as determined and upon notification by the SSS. So, paano yung notification? Pwedeng makareceive kayo ng email or text from SSS kung required ba kayong mag-AKOP. Later, i-check natin kung dapat ba, depende na rin sa SSS number mo at sa birthday kung ano yung mangyayari doon sa pag-apply sa online AKOP. So, pag-usapan na natin yung proseso since malinaw na kung sino ba yung dapat na mag-comply sa annual confirmation ng SSS. Dito sa website nila, that's sss.gov.ph, i-click lang tong Submit AKOP Compliance. Kung gamit nyo naman yung cellphone ninyo, same website din, sss.gov.ph, at baka hindi nyo agad makita yung AKOP compliance, i-scroll down nyo lang or punta lang kayo sa bandang baba, andito na siya, Submit AKOP Compliance, at may mga question na dyan. Dahil mas malaki yung view sa computer, proceed tayo, pero again, kahit anong device ang gamit ninyo, mapa-computer, tablet, cellphone, basta nasa tamang website kayo, pareho lang yung mga tatanungin at yung buong proseso. Ang unang tanong ay, nakaregister ka ba sa National ID? Ibig sabihin, nag-apply ka ng National ID. Kahit hindi mo pa nakukuha yung card, basta nag-apply ka, pasok ka dito. So, pag kinlik mo yung yes, mag-proceed na sa mga next step. Pero, paano kung ang pinili mo ay no? Kasi nga, hindi ka naman nag-apply ng National ID. Ang mangyayari ay ito yung 4 na option para sa'yo. Una, pwede yung personal compliance or through representative sa SSS branch, sa foreign office, lalo kung wala ka dito sa Pilipinas. Pwede rin naman ang video conference. So, paano ba gawin yan? So, click natin to. Pagka-login mo sa SSS online account mo, pumunta ka lang dito sa services at merong set appointment. At mula dyan, click mo lang tong set appointment at kailangan mong fill upan itong mga information na to, na dapat ang piliin mo ay yung compliance to annual confirmation of pensioners under purpose, and then yung type of compliance naman is AKOP through video conference. May isa pang option na over-the-counter or video conference. So, nasa sa inyo yan. And then, kumpletihin nyo lang the rest na information, kung ano yung preferred channel, MS Teams ba or Viber. By the way, pwede itong mag-update, especially pag pinaparod nyo to, baka may mga nadagdag na sa listahan ng SSS. Halimbawa, ito yung buong na-fill up na information, MS Teams yung pinili niya, andito yung branch, kailan din yung appointment date, anong oras, at ano rin yung concern, pwede nyo ilagay dito yung sa AKO. And then, i-click nyo lang tong next. Kailangan i-review lahat ng information at i-set na yung appointment. Andito yung confirmation, kailangan nyo rin i-check yung notification na ipapadala sa inyo ng SSS tungkol sa ginawa ninyong pag-set ng appointment. So, yun yung pangalawang option, pwedeng through video conference, mag-set lang kayo ng appointment sa SSS portal.
Yung isa pang option ay pwede kayong mag-mail daw sa SSS branch o di naman kaya ay mag-email sa corporate email address ng SSS din or sa OFW Contact Services. So, nasa sa inyo kung ano yung gusto ninyong gawin kung sakaling wala pa kayong national ID. Pero balik tayo, just in case na meron nga, are your national ID system registered? Click natin yung yes. Yung data sharing consent, pwede nyo itong basahin, pero ang kailangan nyo lang gawin ay i-check itong I hereby acknowledge, click proceed, at ilagay dito yung SSS number. So, try natin i-enter and then yung date of birth na din. Click natin yung submit. Pwede kayo makakuha ng error message na katulad nito. So, yung SSS number at date of birth ay hindi raw nag-match. So, i-double check nyo na lang kung tama ba yung nilagay ninyo. Pero kung sure kayo na tama at hindi talaga nakakapag-proceed, siguro mas maganda na gawin nyo na lang yung mga previous na options katulad nung sa video conference or pagpunta mismo sa branch. Pero pwede rin kayong mag-reach out sa SSS, pwede kayong mag-email para ma-resolve na rin yung issue, especially kung alam nyo tama lahat ng details na in-enter ninyo. Ipakita ko rin yung isang halimbawa kung saan nilagay yung SSS number, date of birth. Nag-proceed naman, wala siyang error. So, ito yung pangalan ng pensioner or ng claimant. Do you want to continue? Click natin yung yes. At nakalagay dito na yung early compliance is only allowed 2 months prior to member's birth month. Click OK. Para kasi sa sitwasyon na to, pensioner siya, pero wala pa siyang 80 years old at nandito rin siya sa Pilipinas. So pag ganito, hindi siya required na mag-apply or mag-comply sa AKOP. Ito yung sinasabi natin kanina na malalaman ninyo kung ano ba yung dapat ninyong gawin after ninyong i-enter yung SSS number at yung date of birth na din. Ngayon, pag-usapan naman natin yung sa ibang case. Halimbawa, in-enter yung SSS number, andito yung pangalan, and then, survivor pensioner pala siya. So, tinatanong dito kung qualified pa rin ba siya. Depende sa sitwasyon ninyo or sa pagiging pensioner ninyo yung magiging question. For this case, have you been remarried? Kapag yes ang pinili niya dito, possible hindi na magpatuloy yung pension kasi isa yon sa mga qualification dapat hindi pa kinakasal, lalo kung survivor pensioner. Pero kung hindi pa remarried, mag-proceed lang sa next step. And then, mapupunta na sa Take Live Selfie, kung saan dapat sundin yung mga criteria o yung instructions na nakalagay dito. Halimbawa, dapat walang nakaharang sa mukha, dapat malinaw yung pagkakakuha, at sasabihan din kayo sa camera kung kailangan yung lumapit o lumayo ng konti para makita talaga yung liveness nung face ninyo during selfie. At kapag napasa nyo na itong live selfie na tinatawag sa AKOP, ganito yung makukuha ninyo. Ang pinaka dapat tandaan nyo dito ay yung date kung kailan yung next na compliance ninyo. For this case, dahil nag-comply siya noong January 2026, after 1 year, January 2027, dapat mag-AKOP comply ulit siya. So again, i-double check ninyo kung kailan kayo dapat mag-comply. Or else, magkakaroon kayo ng problema sa pensyon na makukuha ninyo. Pwedeng masuspend agad yan 1 month after nung birth month ninyo. Tapos, kapag nagpatuloy, hindi pa rin kayo nakakapag-comply, pwedeng mauwi sa cancellation na ng mismong pensyon. Just in case naman na late kayo nakapag-comply, halimbawa nakalimutan ninyo, pwede nyo pa rin naman siyang gawin kahit late, yun nga lang, mag-resume yung pensyon within 2 months simula nung nag-AKOP comply kayo. Again, meron tayong iba't ibang option, pwedeng magpa-set ng appointment, o di naman kaya yung pag-take ng selfie na gagawin lang gamit yung cellphone or computer ninyo. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyong i-check ito nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos. Bye-bye!